Magandang araw mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, isa po ako sa naka-attend po ng free seminar nyo po sa Tagum City noong Davao Masterclass nyo po nung nakaraang buwan. At nabanggit nyo po sa free seminar na yon na kayo po nung bata pa ay nagbabasa po ng napakaraming libro tungkol po sa conditioning ng mga manok. Pwede nyo po bang i-shorten ang pinakamahalaga nyong natutunan sa mga conditioning books na ito? Okay mga kasabong ha, yung mismong masterclass system natin ay ibinasa ko sa isang fundamental na teaching nung isang libro na sinulat ni Narragansett. No? Si Narragansett, isa yan sa pinakamagaling na nabuhay na magsasabong nung legal pa ang sabong sa Amerika. At yung libro niyang yun sa conditioning ay sinasabi niya doon na keep your roosters happy, healthy, and alert all the time. Sa ating salitang Tagalog, mga kasabong, ay panatilihin nating masaya, malusog, at aktibo at alerto ang ating mga manok during conditioning period. So mga kasabong, paano po natin nagagawa na happy, healthy, and alert ang ating mga manok? Panabong, no? Para sa akin mga kasabong, napapansin ko sa farm na para maging masaya, aktibo at malusog ang ating mga manok, ay inyo pong ugaliing ilipat-lipat ng posisyon ang inyong mga manok. Mapapansin nyo po mga kasabong na basta inilipat nyo po ng isang lugar, maski cord man lamang ito na medyo malayo-layo, ay magsisimula pong sumaya, gumalaw at maging aktibo ang inyong manok. Ang mga manok po na nasa iisang lugar lamang ay hindi na po halos gumagalaw. At mapapansin nyo po na wala na pong sigla at saya ang manok na ito, no? So kinakailangan po igalaw po natin sila. Huwag po kayong matakot na ilagay sila sa ibang lugar. Sipagan lang po natin na sila ay kinakailangang nalilipat-lipat sa lahat ng pasilidad sa inyong farm kung kakayanin ng ating mga tauhan. Maski naman po tayong mga tao, mga kasabong, pag palagi na lamang pong nasa iisang lugar, ay mapapansin nyo po na naiinip na tayo at nababagnot at minsan ay nagiging mainitin na ang ating ulo. Pero sa sandali na tayo ay mamasyal muna, makapunta sa ibang lugar, ay babalik po ang ating saya at sigla. So, ugaliin po nating galaw-galawin at ilipat-lipat ang ating mga manok sa loob ng ating manukan. Pangalawa po, para po makuha natin yung konsepto ng happy, healthy, and alert, ay tingnan nyo pong mabuti ang aking video last week na sinabi ko po sa inyo na napakahalaga po ng role ng tamang pagpapakain sa inyong manok. Ano pong ibig sabihin ko? Siguraduhin nyo po na hindi kayo nag-o-overfeeding. Kasi yung overfeeding na yan po ang isa sa pinakang malaking mali na magagawa natin para sa ating mga manok. Kasi pag nag-o-overfeed kayo mga kasabong, unang-una magiging mataba ang inyong mga manok. At kahit tayo mga tao, pag sobrang dami nating kinakain, ang mangyayari sa mga susunod na oras, tayo ay antukin. Walang pinag-iba ang ating mga manok pag yan ay na-overfed ninyo. So, always keep your roosters hitting the bottom of the feed cup. Pag pinagsama nyo po ang dalawang elemento na ito during conditioning, yung ilipat-lipat po sila ng mga lugar at pakainin ng tamang-tama lamang na mabilis nilang matutunaw, ay mapapanatili po natin silang happy, healthy, and alert, kagaya po ng sinabi ni Narragansett. Mga kasabong, kayo po ay iimbitahan ko po sa batch 62 po ng ating masterclass this coming May 29 and 30 sa Calamba City, Laguna. At sa batch 63 po this coming June 25 and 26, dyan naman po sa Pampanga. Mga kasabong, sana po magpangipangita po tayo sa mga masterclass schedules na yan. Cutting Edge and Masterclass #1.